Nung pauwi kami ni Mrs., may nadaanan kaming puno ng fig tree. Kaya ayun, nanghingi agad ako ng 3 sanga. Madali lang daw tumubo ito sa cuttings, parang mulberry. Yung mulberry ko na tinanim okay na. Tumubo na siya, buhay na. Tagal ko na naghahanap ng fig tree. Bala ko pa naman bumili na online cuttings ng fig. Alam niyo ba yung fig tree, bulaklak to na inverted. Kumbaga, bulaklak siya pero nakabaligtad. Nasa loob yung bulaklak niya. So, pag nagtanim tayo ng cuttings, katulad ng ginawa ko sa mulberry, kakat lang natin yung dulo. Tapos, kakaskasin natin yung dulo na balat. Yung pinagkaskasan natin ng balat, doon kasi uusbong yung mga ugat niya. Parang sa mulberry ko, ganyan na ganyan din yung ginawa ko. Kaya 3 sanga hiningi ko para at least mag-failed man yung dalawa, meron pa tayong natitira. Sana may mag-success kahit isa, no? Nakita ko na yung bunga ng pinagkuhanan natin ng fig tree. Kulay green siya na malalaki. Kaya nung nadaanan namin siguro after 1 year, nung nadaan kami ulit, yun, nanghingi na ako talaga ng sanga niya. Mas maganda sana magpatubo ng cuttings pag may rooting hormone kayo. Kaso wala akong rooting hormone, kaya ang gagawin natin, yung sibuyas lang. Yun lang ang ipapahid natin sa dulo ng cuttings natin. Dito sa nakuha natin sanga, gagawin nating 4 kasi isa medyo mahaba. Tsaka pwede siyang gawing 4 na cuttings. So pipiliin lang natin yung isa na medyo mataba-taba. Yun, ihiwalay natin ng lagayan. Yung 3 sama-sama na sa isang paso o pwede na natin paugatin. Pagka may mga ugat-ugat na siya, siguro after 1 month, check natin. Pagka nag-usbungan na yung mga dahon niya, yun, pwede na natin siya ilipat sa hiwa-hiwalay na paso. Una natikman ko tong fig fruit sa ibang bansa nung OFW pa ako. Napakasarap naman talaga. Kaya simula nun naalala ko tong fig tree. Sabi ko magtatanim talaga ako ng fig tree pag uwi ko sa Pilipinas. Kaya yun, buti nakatsyempo tayo. Sana nga tumubo, no? So yan yung ginamit nating lupa na pagtataniman natin, yung loam soil. Ang ganda naman kasi talaga ng loam soil kasi napakabuhaghag niya. Tsaka maganda yung mixture ng lupa. Kasi may mga pataba na rin siya. So, pag nabalatan na natin lahat sa pagtutusukan natin, nagwala ko sibuyas. Yan, para doon natin ipapahid yung dulo. Pagka naipahid na natin yung dulo sa sibuyas, tutusok na natin siya doon sa loam soil. Sa cuttings, kahit hindi nyo naman daw madalas diligan yan kasi wala pang ugat yan. So, pag nakita nyo medyo dry na yung lupa, tsaka nyo lang siya didiligan ng onting tubig. So, para hindi matanggal yung sibuyas na nilagay natin, tutusok lang kayo ng daliri, no? Tapos, tsaka nyo siya ilalagay. Para kahit pa paano yung katas ng sibuyas, nandoon pa rin sa cuttings natin. Tapos, tsaka nyo lang siya tabunan. So, yung 3 cuttings, pwede na natin dito lang ilagay pag samasamahin muna natin siya dito sa isang paso. Tapos, yung isang cuttings, ang ihiwalay ko para titingnan natin kung ano yung unang magkakaugat sa kanila. Medyo matagal-tagal na naman tayo maghihintay para magkaugat ito. Pero okay lang. Walang problema kahit umabot pa ng 2 buwan yan. Basta may mabuhay lang kahit isa.